Sa bawat sulok saan mang lugar, may kwentong nakapangingilabot. Dito sa Laguna, may bulong-bulungan. Napakikinggan natin. Nandito po tayo ngayon sa Biñan, Laguna dahil nabalitaan ho natin na mayroong isang kainan dito na laging duguan. So, aalamin ho natin bakit ba laging duguan sa kainang ito. Sir, may nabalitaan pa kayo dito na parang mayroon doon isang restaurant na laging duguan? Lagi ko nga po yung naamoy dito, baka po dito. Ah, gano'n? Apo. May nababalitaan ka ba dito na mayroon doon isang restaurant dito lagi may duguan, ganyan? Ay, opo, dito po, ang masarap po na dinuguan. Ah, dinuguan? Opo, dinuguan po dito. Ah, so po. hindi duguan? Hindi po, dinuguan po. Masarap? Opo, masarap po. Tsaka meron din po silang kare-kare. Opo. Ay sus, ayun naman pala. Sa aking pag-iimbestiga ang aking natuklasan. Ang kanilang bestseller na dinuguan, may putok-batok na toppings. Gusto ko kasi may twist. So, naisip namin na, Dad, yung lechon na lang nito ang ilagay natin. Nakakakilabot pakinggan pero pag natikman, baka mapasigaw na lang ng ang sarap. Ang tanging kilabot lang daw sa kalye na ito ay ang mag-asawang negosyante na sina Boss EJ at Mavi. Ang kanilang kainan, pinipilangan at dinadayo pa. Grabe ang lutong ng balat. Tapos solid yung laman, oh. Napakasarap nito, trupa. Kahit di ka nga pala vlogger, ganyan talaga yung serving nila. Sa araw na ito, ipasisilip sa atin ni Boss EJ kung paano nila niluluto ang kanilang special dinuguan. Dadanak na ang dugo sa kusina. Ang kamatis mo ba, dinadamihan mo? Opo, mas masarap po kasi Para mas pang marami may kamatis. asim-asim din Opo, siya, no? may asim-asim din po siya ng konti. Ang version nila ng dinuguan, nilalagyan ng kamatis. Gigisa ko muna po siya hanggang mag-golden brown po, lumabas po yung sarili niyang katas. Kasim ang ginagamit na laman ng baboy na sinisiguro nilang sariwa. Kasi alam niya, pagka ang karne medyo hindi na maganda ang lasa, makaka-apekto din yun sa ano, Lasa po nung lulutuin yung lulutuin. putahe. Ang kanyang pampaalat, hindi asin, kundi patis. Para sa akin po, mas okay po yung patis compare sa asin. Kasi yung asin po, hindi niyo po siya matatansya. Ang patis Yung kaya. patis po, kaya niyo po siyang tansyahin. Okay, oh. Sa araw na ito, ipasisilip sa atin ni Boss EJ kung paano nila niluluto ang kanilang special dinuguan. Kapag malambot na ang baboy, titimplahan na ng suka. Ma'am, Paano mo malalaman luto na yung suka? madali lang naman malaman, ma'am. Pag angat mo pa lang ng takip, pag hindi na siya ganun kaasim, Luto na yan. luto na po. Ayun. Kapag luto na ang suka, tumabi na ang lahat para sa main character ng putahe na ito, ang sariwang dugo ng baka. Kung bakit dugo ng baka? Para mas masarap po, kasi po, di ba, yung baka po, pag pinakuluan mo, meron na po siyang sariling aroma. Tip lang po, pag bibili po kayo ng dugo sa palengke, ang hingiin niyo po sa kanila is yung namumuo po yung namumuo, dugo. oo. O yun po yung bibili. Walang tubig yun? Walang tubig Ah, po. okay. Mas the best po nun, ma'am, i-blender mo. Para sa so special na toppings, may lechon hornong nakahanda sa naglalakihang oven na ito. Bakit naisipan niyo lagyan pa ng toppings? Yung iba po kasi ginagamit nila is lechong kawali. Iniba ko siya. Yung lechong kawali po kasi pag niluto mo siya dun sa mantika, parang nababad siya dun sa oil. Malutong nga siya. Pero Malutong, mantika. pero mamantika. Ma'am. Ito, okay. Niluto po namin siya ng walang mantika, as in katas ng sarili niyang mantika. Yan. Bagong luto. Ah, ganyan kalalaki yung tipak? Yes, ma'am. Habang tinatatad mo yan, ma'am, hindi mo may iwasang Hindi titikim. hindi dito kay ma'am. Tikman natin, Tikman na ma'am. natin. Lasa, malutong. Sarap. Mabibili mula 150 pesos ang kanilang dinuguan na pwede ng paghatian ng 2 hanggang 3 tao. Tcharan! Sarap. Wala siyang anggo, tama yung asim, at malaman. Nakauubos ng 120 kilos ng dinuguan sina Boss EJ kada araw. Siguro, ma'am, nasa 5 digit po. Inaman, yung kinikita namin.
Kasi kami ni husband, gusto talaga namin, lalo na siya, gusto niya pagka, ito na yung presyo, ito na talaga. Kahit minsan, talo or minsan konti lang yung kita, talagang diretso lang dito talaga. Naglabas na rin sila ng dinuguan Pro Max na 499 pesos kada order. 1.5 liters ng dinuguan na ito, mga kanegosyo. Ang dami pong mga customer na dumadayo sa amin galing Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Antipolo, then Quezon Province na gusto nila mag-uwi. So, ang lagi nilang sinasabi, ma'am, wala ba kayong mas malaki? Palong-palo rin ang kanilang kare-kare lechon na may 129 pesos naman kada order. Ngayong taon lang, nagbukas ang kare-kare ni Balak. Last January, galing kaming Cebu. Nag-iisip na kami ng husband ko na gusto namin pagkagaling sa piyesta ng Cebu, meron kaming i-open na business. So, yun naisip namin, yung kare-kare at saka po dinugan. Gusto ko kasi may twist. Naisip namin na, Dad, yung lechon na lang nito ang ilagay natin. 5,000 ang nilabas nilang puhunan para sa negosyo. Namit po namin siya sa pagbili po ng mga ingredients. Kasi ma'am, hindi kami nun nabili agad ng bagong material. Nag-outsource kami ng mga gamit sa bahay na pwede naming gamitin muna for minutes. Social media ang naging sandata nila para mapaingay ang negosyo. Pinapakita namin sa kanila yung serving namin. Gusto namin honesty sa customer. Yung freshness po ng product namin. From the slaughter, talagang everyday, lagi po kami na biyahe. Kapag kakatay ng mga karne, kinukuha na namin. Kung dati ay 2 lang silang mag-asawa na tumatao sa negosyo, ngayon ay may mga katuwang na sila. Kahit ilang buwan pa lang ang kainan nila, may mga naipundar na sila. Nag-aano talaga kami na magkaroon ng sarili naming mismong bahay. Nakabili na kami ng 2 lote at isa pong sasakyan na van. Ang naglalakihang oven na ito, katas na rin ang kanilang madugong pagsusumikap. Kailangan may tiyaga ka. Kailangan masipag ka. Hindi pwede yung patubay-tubay ka. Lagi nating iisipin yung consistent ng produkto natin at kung kakayanin ng mga customer natin, pwede naman tayo makapagtinda na alam mo, Filipino taste, pero pangmasa yung presyo. Ang negosyong ito, maging paalala na huwag matakot sa madugo, putay man yan o trabaho. Dahil sa madugong paghihirap, mas matamis ang tagumpay.